Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Napanood po natin sa isang interview si Associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio. In-interview po siya tungkol sa isang bayan at maliwanag po ang sinabi niya na ang unang pangunahing layunin ng isang bayan ay siguraduhin na wala ng Duterte na makakaupo sa Malacanang. At nang tinanong po siya, may pondo ba kayo? Sabi niya, naniniwala sila na maraming magdodonate sa kanila mula sa mamamayan, kahit piso-piso, at mula sa mga malalaking negosyante na susuporta sa kanila for their campaign to ensure that there will be no Duterte to sit again in the Malacanang. So, ang sabi nila, marami silang pinamimilian na presidentiable. Ang kanilang under the rules, wala pong convenors na tatakbo. At may pinangalanan siyang mga convenors. So, ibig po sabihin nito, mga kababayan, mga kapatid, ang isang bayan coalition po na pinangungunahan ni Antonio Carpio ay isa pong political broker na nangangalap ng mga kandidato na kanila pong ikukumpanya. Yan po. And they are they hope to make isang bayan coalition a big business undertaking as a political broker. Ang nakikita po natin dito sa ginagawa ng isang bayan ay ang kanila pong layunin ay hindi basta siguraduhin lamang na maalis o wala nang makapasok na isang Duterte sa Malacanang. Bagkus ang nakikita po natin dito sa likod na ito, sa likod ng ginagawa ng isang bayan, ay ang matiyak na ang makakaupo sa Malacanang ay isang pangulo na ang magiging unang pangunahing objektibo ay protektahan ang oligarkiya sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan. They want to ensure that oligarchy can be perpetuated in the Philippines. Kaya ayaw po nila na magkaroon ng sino mang pangulo na iindoso ni Pangulong Duterte. In fact, not necessarily Sara Duterte. Whoever will be endorsed by President Duterte will definitely be opposed by the isang bayan. Bakit po? Sapagkat alam nila na kung sino man ang iindoso ng ating Pangulo, sigurado nito na ipagpapatuloy ng taong yan na kanyang iindoso ang kanyang sinimulan. At ang ating Pangulo po, isa po sa sinimulang baguhin ng ating Pangulo ay wakasan ang
oligarkiya sa bansa. Wakasan po ang oligarkiya sa bansa. Bakit po? Sapagkat ang bumubuo ng oligarkiya na iilang mayayaman ay patuloy po na yumayaman sa gitna ng patuloy na pagdarahop ng sambayanan. Yan po ang katotohanan sa isang oligarkiyang sa isang bansa na dominated po, pinaghaharian ng mga oligarkiya. At ito pong mga oligarkiya ay naipagpapatuloy po ang kanilang kapangyarihang politikal at kapangyarihang ekonomiya sa pagtitiyak na ang mananalong pangulo ay friendly po sa kanila, protective of their interest. Why? Because sila po ang sumuporta, sila ang nag-finance sa kumpanya nito ng pampanguluhan. At yan po ngayon ang ginagawa ng isang bayan. Sila po ay isang political broker making politics a big business, hoping that along the way, yung mga oligarchs na ito, mga oligarchs na ito, ay sila bubuhos po ang pera nila upang i-finance ang isang bayan na siya pong magtatrabaho at titiyak na mananalo ang kanilang manok. At ang kapalit po nito ay ang 100% commitment that the president they are going to support will forever be protective of the oligarchy. Yan po. Katunayan, ang mga tao pong nasa likod ng isang bayan, majority po ay mga oligarchs po. At ito ay kinakatawan po mismo ni Antonio Carpio. Kaya ang sinasabi po nila na we cannot afford to have another Duterte for the good of the Filipino people. Yun po ay qualified po ang salitang Filipino people dito. It refers only to the oligarchs. Bakit po? Sapagkat kung ang sambayanan po ang ipinaglalaban ng isang bayan, dapat po ma-appreciate nila ang ginagawa ng ating Pangulo na pangmasa. Ang sinasabi po nila, EJK, nilalabanan nila. Sino po ba ang nagiging biktima ng sinasabi nilang EJK? Ito po ang mga posers, mga criminals, kasama na po dyan ang mga NPA na lumalaban po sa ating kapulisan, kasundaluhan sa halip na sumuko. At ito po ang sinasabi ni Antonio Carpio na bigyan natin ng due process. Lumalaban po yung mga yan. Nalalagay sa panganib ang ating mga kapulisan at kasundaluhan, kaya po nangyayari. Ang sinasabi po ni Antonio Carpio, walang galang, bastos ang Pangulo. Pero ang sinasabi po ng Pangulo, kaya nagagalit sa mga oligarchs sapagkat niloloko ng mga ito ang sambayanan.
Isang nabanggit po, katunayan dyan, nabanggit ni Antonio Carpio tungkol sa Maynilad na binago na lang basta ang kontrata. Dapat daw hindi ganun ang Pangulo. Dapat inasa due process. Bigyan ng due process. Bakit po hindi babaguhin? Nalaman po ng Pangulo na niluluko ng Maynilad ang consumers. Saan po kayo nakakita na mismo ang income tax na ibinabayad ng kumpanya ay sinisingil sa consumer? Dapat silang magbayad income tax buhis sa kanilang kita. Pero sinisingil sa consumer. At mataas ang nangungutang sila, ipinapasa sa consumer. At nakita nga po natin nung kasagsagan yan, ang sinabi niya ang ating Pangulo, i-revisa ang kontrata na yan ng Maynilad at papanagutin sila Drilon. Yung Akra sapagkat iyan ang law office ng Maynilad. At ito ang sinasabi ni Carpio. Wala raw kalayaan sa pamamahayag dito sa Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Sapagkat ang pamamahayag na sinasabi ni Carpio ay ang kalayaan na bastusin ang gobyerno, sabihin ang lahat ng gusto nila laban sa gobyerno upang ito ay mapatalsik. So, makikita po natin na ang layunin po ng isang bayan ay hindi makamasa. It is perpetuation of oligarchy. At habang po may oligarkiya sa ating bansa, hindi po uunlad ang masang Pilipino. Kailanman hindi po natin makakamit ang pag-unlad para sa masa kung ang Pangulo ay isang elitista, kung ang Pangulo ay magpapayaman o isang sunod-sunuran sa mga oligarkiya. Kaya po sa matagal na panahon, mga kababayan, mga kapatid, kailan pa po tayo naging malayang bansa o nagkaroon ng kasarinlan? 1946. Ilang taon na po? 1946, 2000, ilang taon po yan? 54 years. From 2021 years. Almost 100 years na po tayo bilang isang malayang bansa na hindi na sakop ng alinmang dayuhang bansa. Pero bakit hanggang ngayon, sa halip na umunlad, ang karamihan po ng masang Pilipino ay nagdurusa sa kahirapan. Samantalang ang iilan nating mga kababayan ay nagpapasasa sa kasaganaan. Paano po nangyayari yan? Sapagkat ang pamahalaan mula noong 1946 hanggang ngayon o hanggang noong 2016, ang pinaglingkuran po ay ang interes ng iilang mayayaman na sila po ang gumagastos, nagpi-finance sa kanilang kandidatura. Kaya po ang kapalit niyan, ang kapalit po ay mga batas, governance that is favorable
or that has been favorable to them. Kaya nga po ang ABS-CBN lalong yumaman. May utang, nakakautang pa rin. It has accumulated 9.5 billion of loans. Hindi binayaran. Bukod pa po sa katotohanan na hindi ito nagbabayad ng buhis ng matagal na panahon. Bukod pa rin po sa katotohanan na yung pag-aari ng gobyerno which had been invested in the ABS-CBN during martial law was just turned over to them without even an inventory. And yet, itong mga sinasabi ng isang bayan na kanilang mga presidentiable ay gustong buksan ang ABS-CBN mag-operate under the guise of serving the country. Ang totoo po, ang ABS-CBN, katulad din naman ng mga mainstream media, are mouthpiece. Tagapagsalita po, ito po yung means of communication nila para ma-ensure na makondisyon ang utak ng publiko. Favorable to the oligarchs. Ang mga programa po dyan sa mga radyo, TV, kung hindi po panlilibang sa utak ng sambayanan, yung mga drama na walang katuturan, nililibang lang po ang sambayanan. Tapos ang mga balita, panay po, the news are tailored to build public opinion favorable to their candidates para manalo, at pag nanalo yung mga kandidato na yan, these candidates as public officers using their positions in the government will serve the oligarchs to make them more rich, while the majority poor are getting poorer. At ito po ang nais baguhin ng Pangulong Duterte na siyang ikinagagalit ng kanyang mga kalaban at mga kritiko. Pangunahin na po si Antonio Carpio, sapagkat si Antonio Carpio po ang nantarang kumakatawan sa mga sa oligarkiya. Kaya nagbuo po siya ng koalisyon para maging political broker for the oligarchs. Kaya mga kababayan, huwag po tayong palilinlang sa mga ganitong uri ng mga nagbabalat kayo na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Wag po tayong palilinlang. Hindi po yan lalapit sa atin. Ang sasabihin nila ay sila ay kontra sa atin. Ang palalabasin po niyan, sila, tayo, mga maliliit, ang kanilang pinaglilingkuran. Pero sa katotohanan po, ginagamit lang nila tayo katulad ng paggamit nila sa masang Pilipino sa napakahabang panahon. Kaya hanggang ngayon, nananatili po tayong mahirap. Alipin sa sariling bayan, squatter sa sariling bayan. Matagal na pong nasa gobyerno ang mga sinasabi nilang tagapagligtas na sila ang magdadala ng magandang buhay sa mga Pilipino. Matagal na pong nanungkulan yan.
Pero hanggang ngayon wala po silang nagawa. Ngayon, nagkaroon po tayo ng isang Pangulo sa katauhan ni Pangulong Duterte. Gumaganda po, kumbaga makikita natin ang mga pagbabago na kanyang sinimulan. Yung korupsyon, yung droga, yung mga NPA na yan, malaki na po ang nababawas. At ito po ang ikinagagalit ng mga kalaban ng ating Pangulo. Sapagkat unti-unti nilang nakikita na ang pagbabago na ito, kung magkakaroon pa ng panibagong Duterte sa Malacanang, dagdag na 6 na taon, ay makatuluyan ng malansag ang oligarkiya sa ating bansa. Yan po ang lubhang ikinatatakot ng mga kalaban ng ating Pangulo. Si Antonio Carpio po, ipinangangalandakan nilang pagiging former Associate Justice of the Supreme Court. Yun po ang ginagamit na titulo. Na sa halip na makatulong sa sambayan ng Pilipino, ito po ang unang magpapahamak sa atin kasama ng kanyang mga kasamahan sa Isang Bayan Coalition. Itong Isang Bayan Coalition po ay isang political broker po ito. Ito ay malaking negosyo ng mga convenor sapagkat inaasahan nila na babaha ang mga donasyon para sa kanila upang magamit sa pangungumpanya laban sa sinumang iendoso ng ating Pangulo. Kaya mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong palilinlang. Huwag po tayong palilinlang. Kailangan po magtiwala na tayo sa ating Pangulo at hanggang ngayon nariyan ang ating tiwala. At kung sino man ang kanyang i-endorso bilang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang Pangulo at kasama ang mga senador, ibigay po natin ang tiwala natin sapagkat napatunayan na po natin na si Presidente Duterte walang hinahangad kung hindi ang tunay na pagbabago para sa mahihirap ng sambayan ng Pilipino. Samantalang po, itong mga kandidato ng kung sino man po ang kanilang pipiliin ng Isang Bayan Coalition mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga senador. Katulad po ng ginawa natin ng 2019 sa 8 diretso, diretso po natin sila sa inidoro. Nang sa gayon, tuluyan na pong magwakas ang oligarkiya sa ating bansa. Nakita din po natin kanina sa Facebook ang pahayag ni Isko Moreno. Ang sabi niya, hindi niya iboboto ang taong pinamamanahan ng pagkapangulo sapagkat ang posisyon sa gobyerno ay hindi ipinamamana. Mga kababayan, mga kapatid, panluluko itong ginagawa ni Isko Moreno. Bakit po nasabi nating panluluko? Kung si Inday Sara man ang i-endorso ng ating Pangulo as presidentiable for 2022, assuming sapagkat wala pa naman po talagang ipinahayag, but assuming that she would be
which is most likely anyway, can that be considered inheriting the position? Yan po ba ay pamana? Katarantaduhan po yan. Panluloko ni Isko Moreno. The presidency, the office of presidency is the people's choice in terms of voting the president. Hindi po kailanman basta ipinamana yan na ito, ikaw na ang susunod sa akin. We are not a monarchical government. Kaya yung sinasabi ni Isko Moreno, panlilin lang yan. Hindi pag yung mag-endoso ka, it does not mean ipinamana mo yung posisyon. Napakagago mo para sabihin yan, Isko Moreno. Nangangarap kang maging presidente. Ikukumpanya namin na huwag kang iboto sapagkat ikaw ay supporter ng CPP, NPA, NDF. Gusto mong gawing komunista ang Pilipinas. Gago ka. Ikaw ay tao ni Jose Maria Sison. Magmong lukuhin ang sambayan ng Pilipino. Kabata-bata mo, manluloko ka. Ang yabang mo. Ngayon pa lang, hindi ka pa Pangulo, ganyan ka nakagago. Sa bagay, pag naging Pangulo ka, talagang magiging gago ka dahil sunod-sunuran ka kay Jose Maria Sison. Anong katunayan na supporter ka? Marami nagsasabi, kalat na yan, na ikaw ay consultant ng NDF. Naroon ka sa pistok na hindi ka naman imbitado ron. Sino nag-imbita sa Jose Maria Sison? Nung nagkabit ng tarpaulin sa Maynila, na persona non grata ang CPP, NPA, NDF sapagkat sila ay mga terorista, pinatanggal mo. Ayaw mong may makita na ganon, tarpaulin sa loob ng Metro Manila. Komunista ka. Putang ina mo. Mayabang ka. Komunista ka. Yorme. Huwag mo kami lukuhin. Ngayon kung naloko mo Maynila, hindi mo maluloko ang Pilipinas, ang buong Pilipinas. Lumalabas na rin ang tunay mong kulay. Ay kung nalaman niya ng mga taga Maynila na ikaw pala ay tao ni Jose Maria Sison, hindi ka iboboto. Hindi ka mananalo. Pero ngayon, alam na yan. Tingnan natin kung tatakbo ka uling mayor kung mananalo ka pa. Pero sa pagka-presidente, sigurado, kahit vice-presidente, hindi ka mananalo. Tumakbo ka nga senador, di ka nanalo eh. Presidente pa. At walang boboto sa'yo sa kagaguhan mo. Walang boboto sa'yo sa kagaguhan mo. O iilan, makakakuha ka ng boto. Yung hindi nakakaalam sa karakas mo. Bata-bata mong gago ka ng politiko. Manluloko ka na. Saka nakakita sabihin mong hindi ko iboboto sapagkat hindi ipinamamana ang posisyon sa gobyerno. Igagaw ka pala eh. Saan ka ba nakakita na nagpamana? Lahat ng nakaupo sa gobyerno katulad mo ibinoto ng taong bayan. Di ba? Tapos lulukuhin mo. Dahil alam mo na si Sara Duterte ang i-endoso. Kaya ngayon pa lang, nangungumpanya ka na huwag iboto. Kapal na mukha mo. Gusto mo kasi batain ka ng mga oligarkiya. Nagpaparamdam ka na. Tama yan, magsama kayo ni Carpio. Ikaw ang piliin ni Carpio. Sabihin mo kay Carpio,
Ikaw ang ipiliing kandidato pagkapangulo laban kay Sara Duterte. E di tingnan natin kung sino magaling. Magsama kayo. Masyado kayong power hungry. Masyado kayong ina-underestimate ang mga Pinoy. Ang nakakabagot, alam nyo namang hindi totoo. Alam nyo namang panluloko ang sinasabi nyo. Nagyayabang pa kayo. Ang tingin nyo sa mga Pinoy, masyadong ignorante, walang alam. Kayo lang ang may alam. Alam nyo namang nanluloko lang kayo sa mga Pilipino. Sasabihin mo, ipinamana. Saan ka nakakita na ipinamana? Mayroon ba? Gago ka pala eh. Ang hirap sa atin. Masyado tayong makuha lang ang gusto kung ano-anong pinagsasabi, sukdang kasinungalingan. Mga kababayan, mga kapatid, pansamantala, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong gabi. Muli, maraming salamat. At bilang suporta po, inaanyayahan natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.